Guys, ito naman ang masabi kong pinakasulit phone this year, ang Poco C65. Imagine nyo kasi sa lagang 5,000 naka-IPS display na to with 90Hz na refresh rate at napakalaki talaga yung display at sa lagang ito meron tayong MediaTek Helio G85 na saktong-sakto lang sa phone na to. Pero titignan natin kung ano makukuha nating performance dito sa Poco C65. Kaya sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at bagong kaalaman dito sa channel na to. Kaya like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, nakita nyo naman sa intro at nasabi ko na pinakasulit this year yung Poco C65 dahil yung presyo nito nung nag-sale nasa 4,000 lang o kaya under 5,000. So napakasulit nun, tapos naka Helio G85 pa siya. Actually saktong-sakto yung presyo nito dun sa chipset niya. At alamin natin ngayon kung ano yung mga kayang games ng phone na to at check din natin yung temperature kung umiinit siya. So ngayon i-unbox muna natin. Sa box meron tayong yellow box dito, nakalagay dyan Poco C65. Sa loob ng box meron tayong Type-C cable, SIM injector pin at 18 watts na charger nga. At meron tong mga documentation. So ang napansin ko dito wala tayong jelly case kasi sa ganito kamura kapag naglagay sila ng jelly case, medyo tataas din yung presyo ng phone. So ngayon ito na yung phone natin, may nakalagay dito sa back panel niya na napakalaking Poco. Sana sa mga next na phone ng Poco, maalis nila yung Poco branding na ganito kalaki o kaya medyo liitan lang nila ng konti kasi sobrang laki talaga. So Poco, sana malitan nyo yung Poco branding dito sa back panel natin para mas maganda na siyang tignan lalo. Pero sa nakikita ko sa back panel, napakaganda niya. May pagka muted black siya kapag tinatamaan ng kulay, pero yung color nito para siyang may pagka metallic at medyo fingerprint magnet siya, lalong lalo na yung bandang camera module nga. Then sa baba naman meron tayong speaker Type-C port tapos isang microphone. So sa taas naman meron tayong headphone jack, yun yung maganda dito. Yun nga lang wala tayong remote control dito o infrared sensor, so missing yun para sa Poco. Then sa kabilang side meron tayong SIM card tray at ang maganda dito meron tayong dedicated slot para sa memory card natin. So meron tayong ganun. Then sa kabilang side power button tapos volume rocker at nagsisilbi rin na fingerprint scanner natin yung power button. So sa harapan naman may notch display to pero maganda yung pagka notch display niya, para siyang mga Samsung A34 parang ganun. So tamang tama lang yung pagka notch display nito, hindi naman siya masyadong sagabal. Unlike sa mga ibang nakita ko notch display, hindi siya ganito kaganda. So maganda na yung display nito, 6.74 inches, actually napakalaki nun at talagang magandang panood lang to ng mga YouTube, Netflix at kung ano-ano pa. So pag-usapan muna natin yung gaming bago tayo mapunta sa ibang bagay. So meron nga tong MediaTek Helio G85. Actually yung throttling test nito na tinetest ko, hindi siya compatible dito sa phone na to. At yung G85 kung di ako nagkakamali nasa 300 ang tutoy score na o 200. Hindi ko siya ma-download dito sa phone na to, hindi ko alam kung bakit. Ngayon ang pinakamagandang gagawin natin, nititest natin to sa mga games para makita natin yung actual temperature at actual na frames per seconds ng mga games na nilalaro natin. So mag-umpisa tayo sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends meron tayong frame rate na high tapos yung graphics is nasa ultra na. Pero sa paglalaro ko dito, nilagay ko lang sa high yung graphics kasi nung nilagay ko dun sa graphics na ultra, medyo hindi siya compatible o medyo nagdalag siya at hindi maganda yung frames na nakukuha natin dito. So payo ko kapag nabili nyo itong phone na to, yung frame rate is nasa high tapos yung graphics silagay lang natin sa high para hindi tayo magka-leche-leche sa mga paglalaro natin. So sa first minute nakakuha tayo ng 50 to 60 frames per seconds. Maganda yung playing ko dito at talagang gumagana siya at nagulat ako na kinakaya niya talaga. Pero may napansin lang ako sa phone na to na kailangan pang ma-optimize ng mga ibang games dito. So dito sa Mobile Legends kayang-kaya niya. Then sa 10 minutes naman nakakuha ako ng 40 to 50 frames per seconds pero bumabalik pa rin siya sa 50 pataas ganon at hindi siya nawawala doon. Minsan nag-dip to ng 38.9 mga ganon pero hindi naman siya madalas. Hanggang sa matapos yung games paikot-ikot to ng 40 to 50 at maganda naman yung playing ko dito at nagugustuhan ko naman siya. At sa ganitong presyo kasi ganito talaga yung makukuha rin na frames per seconds pagdating sa mga ganitong laro. So pagkatapos ng isang games dito sa Mobile Legends, ang nakuha nating temperature is nasa 38.9 degrees Celsius, which is para sa akin malamig-lamig yon para sa ganitong phone. At kayang-kaya talaga ang Mobile Legends. Wala kang magiging problema sa phone na to kung Mobile Legends lang. Actually casual gaming lang talaga malaro mo dito. Hindi mo kailangan maglaro dito ng mga heavy games like yung mga Genshin Impact, Modern Warship at kung ano-ano pang mga games na sobrang heavy talaga ng mga graphics. So yun lang yung mga kaya natin. Pero sa Call of Duty Mobile, ang graphics natin dito is nasa high. Yung frame rate nito is nasa high na din. So sa 5 minutes natin dito sa Call of Duty Mobile, ang nakukuha natin is 30 to 40 frames per seconds. Pero paikot-ikot lang din siya dyan. Kahit anong mangyari, hindi siya nag-frame drops ng mga 20 to 15 mga ganon. Paikot-ikot to sa 32, 33. Minsan
minsan bumabalik sa 39. Pero playable siya sa Call of Duty Mobile at hindi masyadong heavy graphics ng Call of Duty Mobile. Sa mga tinest ko kasing Call of Duty Mobile sa mga ibang phones, medyo nag-lag siya, nag-frame drop siya. Pero ito kayang-kaya naman niya. Makukuha natin talaga dito up to 40 frames per seconds kasi yung frame rate nito is nasa high lang. Wala pa tayong mga additional settings dito. Actually, saktong-sakto lang talaga tong frame rate na high dito. So playable siya sa Call of Duty Mobile at ang nakuha natin temperature pagkatapos ng isang laro dito sa VR modes is nasa 42 degrees Celsius. Actually, para sa akin, okay na okay pa din. Saktong-sakto lang. At depende yan sa room temperature natin at depende rin yan kung gagamit pa tayo ng phone cooler. Pero payo ko sa ganitong kamura na phone, hindi masyadong pang gaming talaga to. So sa Wild Rift naman, ang frame rate natin dito is nasa 90 lang pero saktong-sakto lang din. Sa graphics naman is nasa high. Dito sa paglalaro ko sa Wild Rift, okay na okay siya. Hindi siya nag-frame drops, hindi siya naglalag. Minsan paikot-ikot siya sa 50 to 54. Hindi siya buwaba na nag-dip ng 30, mga ganon. Minsan 40, okay na okay pa rin. Kasi normal talaga na makakuha tayo ng frame na ganyan. Pero playable to sa Wild Rift, lalong-lalo na talaga dito. Actually, dun sa Mobile Legends, playable na siya. Pero mas nakikita ko na may potential dito sa phone na to, yung Wild Rift talaga. As in talagang hindi siya nag-lag, hindi siya nag-frame drops. Maganda yung frame na nakuha natin dito. Okay, yung last na tinest kong games dito, yung PUBG Mobile. Ang graphics nito is nasa HD tapos yung frame rate niya is nasa high. Ang nakukuha ating frame rate dito nasa 28 to 30. Actually, playable naman siya pero hindi siya masyadong maganda sa paningin ko. Siguro sa katagalan baka mag-frame drops pa na malato pero sa nakakita ko dito sa umpisa, okay na okay pa rin siya. So, playable naman sa PUBG Mobile pero wag lang talaga sa mga heavy graphics so talagang babad ka talaga. May mga phone na mga mid-range naman na pwede mong ibabad sa mga games pero dito siguro casual gaming, pwede na. At isang napansin ko dito sa phone na to wala siyang game turbo. Yun lang yung nakita kong missing talaga dito yung game turbo niya. Wala ako nakitang gano'n. Nasin talagang hinanap ko yung mga sidebar. Lalong-lalo na yung video toolbox. Actually kahit video toolbox wala rin ako nakita dito. Siguro maghintay tayo ng updates para malagyan ng game turbo o kaya video toolbox para magamit natin sa mga laro at saka sa mga videos na pinapanood natin. So missing talaga yun na wala tayong game turbo at saka video toolbox. Yun yung napansin ko. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na naman talaga pang gaming to. Sinubukan lang natin kung anong kaya talaga ng G85 pagdating dito sa Poco C65. So yun lang talaga yung kinaya niya. Sa mga low graphics na mga games, pwede naman. Sa mga Candy Crush at kung ano-ano pa. Yun lang siguro yung kaya niya. At kung nakasubok na pala kayo ng isang chipset na G85, pwede kayong mag-comment dyan kung ano pa yung mga kayang games ng G85 na to. At alam ko na kailangan pang optimize ng phone na to pagdating ng araw para malaro pa natin yung ibang games dito sa phone na to. Okay, pagdating naman sa display, meron tayong IPS 90Hz na refresh rate. Actually, napakaganda talaga ng protection nito na Corning Gorilla Glass na. Pero sa resolution ang nakita ko dito is 720 lang. Pero saktong-sakto lang talaga sa phone na to. Dahil napakamura talaga ng phone na to na 5,000 lang. Yung 256 nito nasa 6,000 ngayon. Pero kapag may sale like yung mga 1212 nga, bababa pa yung presyo nito. Sure talaga ako sa Poco phones na bababa yung presyo pagdating ng araw. So nakita nyo yung ibang Poco phones, nasa 13,000 na lang yung Poco F5. Tapos yung Poco F5 Pro, napakamura talaga, nasa 18,000, 19,000 mga ganun, 'di ba? So possible itong phone na to baka bumaba pa ng 3,000 pagdating ng araw. So sobrang solid talaga. Okay, balik tayo sa display. Saktong-sakto yung display nito, yung kulay, saktong-sakto lang. Hindi naman talaga siya napakaganda talaga. Kung anong nakita natin sa mga IPS display noon, ganun na ganun. Hindi mo naman mapapansin yung pagka IPS display talaga kapag nanonood tayo. Depende lang talaga kung talagang maselan ka sa display. Kung nasanay ka sa AMOLED, medyo maninibago ka talaga sa IPS. Pero marami rin na may gusto sa IPS kasi hindi ka mag-aalala na magka-AMOLED burn-in to. So mas matagal yung lifespan talaga ng IPS compare natin sa AMOLED. Pero nagulat ako dito nung nanonood ako ng YouTube, supported siya ng 4K at 60 frames per seconds. Actually, hindi mo mapapansin yung pagka 4K niya kapag manonood tayo dito kasi nasa 720 lang yung screen natin. At least malinaw pa rin yung panonood natin dito sa phone na to. Ang certifications na nakuha natin dito is nasa L1 na. So ibig sabihin na full HD na rin yung mapapanood natin dito at wala kang magiging problema kung Netflix yung panoorin natin dito kasi napakalaki talaga ng screen. So masasabi ko dito sa display niya sa ganito kamura, makakapanood na tayo ng full HD at meron tayong supported nga ng 4K at 60 frames per second sa YouTube. Talagang panalong padalo to. Ang missing lang talaga dito yung video toolbox niya, wala tayong ganun. Sana sa next update magkakaroon na tayo ng video toolbox sa phone na to. Okay, pagdating naman sa camera, ano pang aasahan nyo sa mga entry level na ganito? Talagang saktong-sakto lang na may pang picture tayo
pang video tayo. Kung hindi naman kayo masyadong maselan sa mga ganitong photos, okay na okay lang. Ako hindi ko nakikita na pangit siya, saktong-sakto lang. Yun nga lang, hindi masyadong saturated yung mga kulay na nakukuha natin unlike sa mga ibang phone. Pero sa ganitong presyo kasi, yan lang talaga yung makukuha natin. Pero sharp naman yung nakukuha kong photos dito, lalong-lalo na kapag maliwanag yung shot na makukuha natin dito o nasa labas tayo, okay na okay yung mga shot. Pati nga sa mga night photos o low light condition, kayang-kaya niya pa rin. Saktong-sakto, nandun pa rin yung sharpness. Yun nga lang yung kulay, patay talaga yung kulay, hindi siya masyadong saturated. Saktong-sakto lang talaga. So ang makukuha natin ganyan lang talaga. Huwag tayong mag-expect sa halagang 5,000 natin o 6,000 natin maganda yung mga photos na makukuha natin. As in talaga yung mga entry level, birang-bira talaga na makakuha tayo ng magandang photos pagdating sa mga ganito. So sa video naman, nasahan nyo rin na medyo malikot siya. Actually malikot talaga. Hindi mo maasahan talaga kapag maglalakad tayo. Pero pang steady video, okay na okay lang din. Lalong-lalo na rin dito sa selfie camera niya, saktong-sakto lang talaga. So masasabi ko sa camera, huwag nyo asahan na maganda yung photos na makukuha natin dito, saktong-sakto lang. At kung gusto nyo na magandang photos talaga, may mga mid-range naman na mura pa dyan. So dito kasi nasa 5,000 lang talaga tayo. So masasabi ko sa phone na to, highly recommended ko siya sa lagang to. Lalong-lalo na sa sale, magmumura pa siya. At kahit hindi sale, alam ko na magmumura pa tong phone na to. So sa mga heavy gamer, hindi para sa inyo to. Siguro sa mga saktuhan lang na sakto lang yung budget. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel at hit yung bell icon para sa mga itong unboxing reviews at bagong kalaman din sa channel na to. So once again, this is Paul.